Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik po pang may ihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, at pagpasensyahan ninyo po at hindi po natuloy-tuloy ang pag-upload ko ng video sapagkat busy din po ako minsan sa sa pagtatarot ng personal. Yan, meron din sa online. Yan, sinashoutout ko yung mga patuloy na sumusuporta dyan sa akin, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Yan. Okay, patuloy niyo akong suportahan sa aking pagtatarot at paki-like, share at subscribe po yung mga vlog ko na ito na mga inahahatid kong mga mensahe sa inyo. Ayan po mga kapatid, at tignan natin mga kapatid kung ano nga ba yung mensahe na ilalabas o mapipili sa ating baraha upang ibahagi ang mga mensaheng ito. Yan. Katayo mga kapatid ng tatlo. Kung kamusta na yung mga buhay-buhay ninyo, kung kayo ba ay may atake na espiritual, physical o di kaya mga magaganap sa iyong buhay, narito yung mga mensahe. Naganap na o magaganap pa lamang. Yan. Pipili ako mga kapatid ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baraha ang ating ibabahagi. Yan. Sa mga sa mga nag-donate pala sa papasukin ko ngayon ang mundo ng pagbablog mga kapatid, sa mga nagbigay o di kaya sinuportahan ng aking sa pagbablog sa social media, ay sa nag-donate sa akin sa pagbili ng vlogging set mga kapatid, ay i-unbox ko yun mga kapatid at i-vlog ko rin yun bilang pasasalamat sa mga taong nag-donate sa akin at tumulong. Yan. At hintayin lang natin at na-avail na natin yun. Yan. At sa mga, kung magustuhan ninyo yung mga mensahe na ito, ay paki-like, share at subscribe na rin ang aking YouTube channel at saka Facebook page. Yan. Pakisuportahan na rin ninyo mga kapatid ang aking Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Yan. Disturbance. Ang disturbance na ito mga kapatid, itong sa inyo mga kapatid, wag kayo mawalan ng pag-asa. Yan. Na kung ano man yung mga problema na inyong kinakaharap ngayon, maaari may nakikita ako ditong kayo ay parang nawawala na ng pag-asa na kayo ay umasinso, kayo ay umangat sa buhay dito. Kaya mga kapatid, habang buhay po may pag-asa po. Kung ano po yung mga trabaho ninyo at alam ninyong marangal, ipagpatuloy ninyo mga kapatid. Huwag po kayong magpadala sa inyong lungkot at pagdududa sa inyong sarili mga kapatid. Malay mo sinusubok lang kayo ng ating Panginoon. Yan, ang taong sinusubok ay hindi napapatinag kahit anuman uri ng problema. Yan, kung anumang uri ng problema mga kapatid. Kung ano man ang trabaho meron ka, kung ikaw man ay nagkanda hirap-hirap ngayon, o di kaya ikaw ay parang may pinapasa na pagsubok, kung ano man yung trabaho mo, kung ikaw man ay mekaniko, kung ikaw man ay seaman dyan, kung ikaw man ay magsasaka, kung ikaw man ay kung ano man yung mga trabaho mo na alam mong nahihirapan ka, ay pagtiyagaan mo mga kapatid. Pagtiyagaan mo yung trabahong iyan, dahil yan ay
para ka na ring professional niyan, tulad ng mga mekaniko, tulad ng mga farmer. Yan, isa din ano din yan mga kapatid, isa din magandang trabaho yan, professional yan mga kapatid. Parang professional ka na rin yan. Yan, yung nagtatrabaho sa mga kalsada na yan, karpintero. Yan, isa rin yan sa mga professional mga kapatid na trabaho. Ang trabahong iyan ay marangal na dapat ninyong ipagmalaki at alagaan, dahil yan po ay parang regalo din yan sa inyo ng ating Panginoon, na kayo ay nagkaroon ng ganyang kakayahan, na kahit ganyan man lang ay naitataguyod mo ng maayos, masaya ang inyong pamilya, at naitatawid mo sila sa gutom at kung ano man ang iyong paghihirap. Yan, magandang trabaho yan mga kapatid. Kahit simple lang ang iyong mga trabaho niyan, tulad ng mga welder, karpintero, mekaniko, farmer, kung ano man yung mga trabaho na alam ninyong maayos at mabuti naman, ay ituring po ninyong isang mahalaga sa inyo, dahil yan po yung kakayahan ninyong iyan ay ipinagkaloob po yan ng Panginoon sa inyo. Makontento po tayo kung ano po yung kakayahang meron tayong ibinigay. Huwag nating ipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman nating kaya o di kaya gustong bilhin o patunayan sa iba. Makontento tayo mga kapatid. Indulgence. Ikaw dito mga kapatid, kahit anong mangyari, yan, wag mong ipagbibili o wag mong ang inyong prinsipyo at dangal. Yan, wag kang magpapadala sa mga suhol-suhol, wag kang magpapadala sa mga na mga tao. Yan. Kasi meron akong nababibes dito na parang sinusuhulan ka dito. Kaya wag mong ipagbili ang iyong dangal, dahil yan ay makakasira sa iyo sa huling mga panahon. Kasi pag yan ay ipinagbili mo ang iyong prinsipyo at paniniwala, ay maaaring ikaw dito ay parang maging bababa ang tingin mo sa sarili mo. Ang pera mga kapatid ay nauubos yan. Yan. Ang prinsipyo at paniniwala mo, pag ipinagbili mo yan, maaari kang ikakonsensya mo pa kung ano yung mga paniniwala mo at prinsipyo mo, sundin mo mga kapatid. Wag kang magpapadala sa mga pera-pera na ibinibigay sa inyo, dahil ang pera nauubos, ang pagsisisi nasa huli. Kung ano man yung mga pera, ninyo, maaaring pwede rin siguro ninyong tanggapin, pero kung ano yung nasa isip at puso ninyo, sundin ninyo. Yan. Ganun mga kapatid ang dyan. Ito sa ngayon ay ingatan ninyo. Kung kayo man ay meron dito ako nakikitang nagkakalabuan sila ng kanilang pamilya, hindi sila masyadong nagkakaunawaan, parang may mga pagtatalo sila. Ito mga kapatid ang unang-una kong sasabihin sa inyo. Kung kayo man ay may problema, yan, may problema kayo sa relasyon ninyo, pinansyal ninyo, sa inyong pinansyal, problema ninyo sa both side, kung ano man ang mga personal issue ninyo, yan, unang-una mga kapatid, ang dapat ninyong pag-usapan dapat ninyong gawin ay pag-usapan ninyong mag-asawa. Hindi niyo dapat yan ipangalandakan sa iba, isumbong mo dun sa kaibigan mo, isumbong mo dun sa kumpare mo, isumbong mo dyan sa kapitbahay mo, isumbong mo kahit kanino. Kasi mga kapatid, habang sinusumbong mo yan, yung mga problema ninyo, ang kahihiyan ninyo ay nasa sa inyo din magpartner. Yan. Kayo din ang mapapahiya bandang huli kung kayo ay magkakaayos. Yung mga pinagsusumbungan ninyo ng mga ganyan ay magsusumbong din sa iba yan. Hanggang sa kumalat. Ang chismis kasi mga kapatid, may pakpak yan mga kapatid. Nakakarating yan kahit saan-saan. Ayan. Imbis na kung ano man ang problema ninyo, ayusin ninyo. Kayo lang naman ang makakaayos ng ganyang problema kung may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Hindi yan maayos ng kapitbahay ninyo, hindi yan maayos ng kabarangay ninyo. Kayo lang ang mag-aayos niyan, pwedeng magkaayos niyan. Hindi yan pwedeng hindi pwede kayong
magkaayos na mga kumpare mo. May iba pa ngang humihingi ka ng advice, susulsulan pa ng mga ganto ganyan. Ang mas maganda dito mga kapatid ay ano ninyo, ayusin ninyo kung ano man ang mga problema. Ang problema mga kapatid ay may solusyon. Huwag ninyong palakahin. Yan, tulad nga ng apoy. Pag nilingasan mo lalong lalakas ang apoy niyan. Kaya wag na ninyong kailangan naman dito napapag-usapan ang lahat ng problema. O kung may problema ka sa isang tao, o kumprontahin mo. Siya lang naman ang makakatama ng mali kung may mali siya. Siya lang naman ang makakatama ng mali, hindi yung ibang tao. Kasi pag sa ibang tao mo sinabi niyan, ang opinion ng ibang tao magkakaiba. Magkakaiba ang opinion ng tao. Meron namang magandang opinion, meron naman may pangit, meron din namang may sobra, meron may kulang. Kayo yan mga kapatid ang kaya dapat kung may problema ang inyong pamilya, pag-usapan ninyo mga kapatid. Bigyan ninyo ng solusyon yung mga bagay na pinag-awayan ninyo. Iwasan ninyo mga kapatid dahil dyan po nagkakaroon ng lamat yung mga bagay-bagay na ganyan. Fury mga kapatid. Yung mga tao na naiinggit o nagagalit sa inyo, yan. At kung alam ninyong hindi na tama yung mga pinagagawa sa inyo, maring pwede naman ninyong kumprontahin ito, kausapin ninyo. Baka may mga problema lang ito sa inyo na hindi ninyo naunawaan. Kumprontahin ninyo, tanungin ninyo kung ano ba yung pagkakamali mo. Wag ninyong saktan, wag ninyong suntukin, wag ninyong sipain, wag ninyong gulpihin diyan. Tanungin ninyo kung ano yung problema. Kasi hindi naman magkakaganyan yan kung siguro may nagawa ka rin sa kanyang di maganda, siguro may nagawa rin siya siguro sa iyo na kinagagalit kaya naiinis siya sa iyo. Yan. Kaya dapat dito mga kapatid, kung ano man ang mga problema na kinagagalit ng taong ito, pwede din yung kumprontahin ito. Yan. Ikaw lang naman ang tama na mga pagkakamali mo, hindi yung ibang tao. Yan. Meron kasi mga ibang tao ngayon nakikinig agad sa sulsul, sa mga opinion ng iba, hindi agad nila tinitignan kung ano ang estado ng taong iyan. Kalimitan kasi ngayon yung mga tao mga kapatid sa mga sabi-sabi agad naniniwala. Ako mga kapatid, sa sinasabi ko, hindi ako naniniwala agad sa mga salita-salita na yan. Yan, naniniwala ako mga kapatid sa pag may pruweba yung tao. Yan, pag alam kong tagilid yung taong yan, maaring iniiwasan ko. At saka kung alam kong ikakapahamak ko. Yan, kasi malalaman mo naman yun mga kapatid eh. Hindi agad ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng tao ni kesyo ganto, kesyo ganyan, yung tao na yan ay ganyan. Hindi ako naniniwala mga kapatid. Doon na ako maniniwala kung ang taong iyan ay ako mismo ang nakasaksig na totoo yung ginagawa ng mga taong iyan. Unang taong iyan. Yan, kasi ngayon kalimitan kasi ngayon mga kapatid, ang salita kasi ay merong kulang, merong sobra, merong dagdag, merong bawas. Yan, kaya wag po muna tayong basta-bastang maniniwala sa mga ganyang mga sabi-sabi. Lalong-lalo na yung mga paninira. Yan. Para makahakot ng kanilang simpatya ng ibang tao. Kahit anong paninira naman mga kapatid, lalabas din naman ang katotohanan diyan. Tulad ng utot, kahit anong baho niyan, darating ang araw ay darating yung ay aalingasaw ang baho na yan. Yan, kahit anong tago pa ninyo, kung anong yan, ay darating ang araw ay lalabas yan. Kaya wag dapat silang pagpapakampante. Yan. Protest. Kayo siguro dito mga kapatid ay may hindi gusto sa inyo. Yan, siguro iba ang inyong paniniwala, iba ang paniniwala niya, iba yung sayo, kaya parang hindi kayo magkatugma ng paniniwala. Parang sila dito, nagkakaisa sila. Kesyo ganto, kesyo ganyan. Iba kasi ang inyong prinsipyo at paniniwala dito. Kunyari ikaw naman ikaw ay doktor, tapos isa naman manggagamot, hindi sila
tugma sa paniniwala kaya hindi sila nagkakasundo. Tulad din ng mga tao sa mga grupo, sa mga magkakaibigan. Yan, meron talagang isa sa inyo diyan na hindi sasang-ayon sa mga taong yan, sa mga kagrupo ninyo. Yan, kaya ang dapat sa mga taong ito na kunyari nakakasakit na at hindi na hindi na maganda yung trato sa inyo, iwasan ninyo mga kapatid. Iwasan ninyo, hayaan ninyo sila kasi ang yabang kasi may mga tao kasing ganun. Mayayabang lang sa una pero pagdating ng problema, sayo din naman yung takbo. Yan. Sa kanila pa hindi nila iniisip yung mga magaganap o mangyayari. Ang gusto kasi nila, andyan na agad ang resulta. Bakit sa pagdating ng araw hindi magkakaroon ng problema yan? Yan yung sinasabi ko sa kanila, sa inyo. Na kung may mga taong nagpuprotesta at hindi sang-ayon sa inyo, hayaan ninyo, bahala sila. Kung ano yung maitutulong mo, itulong mo. Yan. Ganun dapat. Lahat naman tayo mga kapatid, kung hindi sang-ayon, ba't mo ipagsasiksikan yung sarili mo? Ikaw yung mag-adjust kasi ikaw yung nakakaintindi sa sitwasyon nila. Yung mga taong ganyan, tulog ang kaalaman nila sa kanilang paniniwala. Tulog. Doon na nila magigising yan pag kinatok sila ng katotohanan. Yan. Relaxation. Kung ikaw man ay pagod ngayon, kung ikaw man ay busy sa trabaho, kung ikaw man mga kapatid ay ngayon, busy sa trabaho, pagod, o di kaya wala ka ng time sa inyong sarili at sa iyong pamilya dahil sa inyong trabaho, ayan, ay dapat i-relax din ninyo inyong sarili mga kapatid. Pagpasensyahan ninyo at dumaan yung na mga kandidato ngayon at ngayon yung simula. Yan, malapit kasi yung kalsada dito sa amin at may mga jingle na padaan-daan diyan. Pagpasensyahan ninyo ako. At medyo malakas yung tunog. Yan. Relaxation mga kapatid. Ang gawin niyo dito, bigyan ninyo ng panahon na makapagpahinga ang inyong sarili. I-relax ninyo mga kapatid. Dahil wag puro trabaho. Pag kayo ay puro trabaho ang inaatupag ninyo, nakakalimutan ninyo ang inyong physical na pamumuhay o physical na inyong sa katawan. Pag ikaw ay nagkakasakit dito mga kapatid, ay talagang mahirap na itong meron namang medyo magagamot pa, meron namang malala na yung sakit. Kaya dapat bigyan ninyo ng time ang inyong sarili, mag-relax kayo, gumala kayo kung saan saan, mag-unwind kayo, mag-banding kayo ng inyong pamilya o kung mag-anak. Bigyan din ninyo ng kapahingahan ng inyong sarili. Kasi may nakikita ako dito, pagod na sa trabaho yung iba, pumapasok pa rin kahit walang tulog. Yan. Kahit walang tulog ay pumapasok pa rin. Bully. Ito mga bully na ito, kung ikaw man dito mga kapatid ay pinagkaisahan ka, sinisiraan ka, o dinadown ka ng mga taong ito, o di kaya minamaliit ka ng mga taong ito, hayaan mo sila mga kapatid. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Kumilos ka ng tahimik, yan, gulatin mo sila sa resulta. Pag ikaw ay hindi sila kung hindi sila sang-ayon sa kakayahan mo, minamaliit ka, ganito ganyan, iwasan mo mga kapatid. Yung mga taong ganyan ay matataas ang tingin sa sarili. Hindi sila nakikinig sa hindi sila nakikinig sa payo ng iba. Kaya minsan yung mga taong ganyan ay napapahamak sa huli. Kasi nga yung matataas kasi ang tingin nila sa sarili nila. Yan. Tapos kung magkakaroon ng aberya, yan, na naman, parang babalik na naman sa parang walang sariling desisyon. Yan. Mahilig lang sila magmaliit ng isang tao, magmanipula, pero deep inside hindi naman nila kaya panindigan yung mga pinagsasabi nila. Kaya yung mga taong ganito mga kapatid, yung mahilig mang-bully o kung ano man, iwasan ninyo ito mga kapatid, dahil darating din ng araw kayo din ang bubulihin nito. Yan. Ako mga kapatid, pag alam kong hindi maganda yung pagtrato ng isang tao sa akin at alam kong nakakasakit dun sa isang tao,
iniiwasan ko mga kapatid, kasi pag ako kasi ay nagsalita ay talagang sasama talaga ang loob nila sa akin. Tandaan nila, kasi ako mga kapatid ay ano talaga ako, ako yung tao na prangka ako. Bahala kayo dyan kung masaktan kayo, bahala kayo dyan kung ano mangyayari sa akin, at least sinasabi ko yung totoo. Hindi kasi ako yung taong pakitang tao na pupurihin ka lang pagkaharap ka, pagtalikod mo ay ikaw na nang tinatapik nila kung ano-ano na yung mga sinasabi o chinichismis about sa iyo. Hindi ako ganyang tao mga kapatid, na maganda lang pagharap mo pinupuri ka, pero pagkatalikod mo ay iba yung mga pinagsasabi nila. Iwasan mo yung taong ganito mga kapatid. May mga may mga ubo yan sila sa utak. Yan. Ako hangga't kaya kong sakyan yung mga yung mga pamamaraan nila, nag-o-observe lang din ako kung yung mga ginagawa nila mabuti o di kaya. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon mga kapatid, ay napakarami na laganap na ito. Yan. Kalimitan yung mga nambubuli, sila pa yung mga taong walang napatunayan. Yan. Yung buhay din nila masalimuot. Yung buhay din nila wala din namang kakulay-kulay. Yung buhay nila malungkot. Tapos sila pa yung kalimitang bubulihin yung mga taong nagsusumikap, yung mga taong gumagawa ng mabuti. Sila yan, yung mga ganyang tao. Pag-uusap-usap yan sila. Tapos sila yung nagpaplastikan. Ay nako, ayoko ng mga ganyang pasadahan sa mga ganyang kalakaran. Yan, parang nilunok mo na lang yung sarili mong dura pag nakipag ka pa diyan. Iwasan mo yung mga taong nambubuli. Yan. May good news sa inyo mga kapatid, sa mga makaka-resonate nito. Kung ano man ang good news nito, i-claim nyo lang. Basta magandang balita ito. Yan. Magandang balita. Kung may mga paparating sa inyo, kung may maaaprobahan, may mapopromote, kung may matatanggap, ito yung good news. Yan. May blessing ka pa. Yan. Kasi ikaw dito mga kapatid ay nagpapakumbaba ka, kaya yung blessing mo ay umaapaw yung blessing mo. Yan, kahit minamaliit ka nila, binubuli ka, may mga naiinis sa inyo, may mga hindi taong binubuli ka nila, yan, binubuli ka, minamaliit ka, may naiinis sa inyo, may nagagalit, may nabubugnot, may hindi sang-ayon sa iyo. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid ay nagpakumbaba ka. Yan. Nagpakumbaba ka, kaya ang taong ibinababa ay inaangat ng Diyos. Kaya dito ay maraming blessing na dadating sa inyo. Maaring hindi man ito galing sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, maaring sa ibang tao, mga kapatid, ang blessing na matatanggap mo. Sa totoo lang mga kapatid, kung ano man yung mga estado mo ngayon, hindi yan susuporta yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yung mga taong malapit sa iyo, yung mga hindi naniniwala sa iyo, hindi yan sila susuporta. Saka na yan susuporta o maglalabasan o magsusulputan kung magiging successful ka na. Yan ang kalimitan sa mga tao ngayon. Gusto nila kasi mga kapatid, may resulta. Kaya hindi sila naniniwala. Kasi ganito ganyan. Hindi kami naniniwala dyan. Kasi ang mga tao kasi ngayon, sa panahon ngayon mga kapatid, tumitingin agad sila sa resulta. Hindi nila tinitignan ang proseso kung paano. Gusto agad nila ang resulta, ang kalalabasan. Yan yung mga taong hindi marunong magsumikap sa buhay. Kaya ganun. Tapos pag magkakaroon ka ng blessing, kung magkakaroon ka ng kapirahan, kung ano man, diyan na magsusulputan ang mga gunggong. Diyan na sila magsusulputan. Maglalabasan yung mga yan. Magkukubling, magiging mabuti ang trato niyan sa iyo. Kasi nga nakitaan ka na ng magandang resulta. Yan. Hindi sila sa proseso. Kahit nga sigurong dumaan ka sa tamang proseso, gagawan ka pa ng issue na mali Sa panahon ngayon, diyan kasi
namulat ang mga tao sa realidad. Yung insecurity, yung galit, yung inggit. Kaya may ang mga Pinoy talaga mga kapatid, malabong umuusad. Kasi nga pinapairal nila ang ugali nilang talangka talaga. Pinapairal nila. Kaya ang ano ko sa inyo, kung kayo man ay binubuli dito, kung kayo man ay kinakainisan, yan, kung kayo man ay ina-underestimate ng mga tao na ikaw lang naman ay kung ikaw lang naman ay mga karpintero, farmer, ganito ganyan, minamaliit yung trabaho mo, yung kita mo ay sapat lang, ay importante mga kapatid. Ikaw mga kapatid, ang importante, ikaw dito yung taong marangal magtrabaho. Hindi mo sila pinapakain na galing sa illegal, hindi mo sila pinapakain ng galing sa nakaw, hindi mo sila pinapakain galing sa panluloko. Yan. Mahalin mo ang trabaho mo mga kapatid. Yan ang ano mo, kahit minaliit ka ng mga tao, kahit na ikaw siguro diyan ay manggagamot. Yan, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin mga OFW diyan. Wag ninyong pansinin yung mga sinasabi ng iba o minamaliit kayo. Mag-focus kayo, magtrabaho kayo, magsumikap, o di kaya intindihin ninyo ang inyong pamilya na inyong pilit na iniihahon. Hindi yung opinion ng ibang tao. Kasi pag pinakinggan mo yung opinion ng ibang tao mga kapatid, matatalo ka. Talo ka dun mga kapatid. Ang isipin mo kung paano mo maitataguyod ang inyong pamilya o maiahon sa hirap o mapunan ang pangangailangan nila. Dahil hindi naman sila yung makakatulong eh. Yan yung mga taong yan na nagbibigay ng lason sa utak ninyo. Yan. Kaya ang blessing at good news dito, ito yung hintay-hintayin mo mga kapatid. Magpakumbaba ka dahil darating ang araw, iaangat ka ng Panginoon. Yan, maaring hindi ka man sa totoo lang mga kapatid, ang hindi mo pa kaano-ano ang tutulong sa iyo. Sa totoo sa panahon ngayon, hindi pa kaano-ano sa yung mga taong tutulong sa iyo, yung hindi mo pa kaano-ano, yung mga sumusuporta sa iyo. Yan kalimitan ngayon. Pero yung yung ibang tao na lalong-lalo ka mag-anak, wag kayong aasa na susuportahan kayo niyan. Yan ang masasabi ko. Magsumikap kayo kung ano yung goal niyo sa buhay. Ipagpatuloy ninyo mga kapatid. Dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi yung dumiretso agad kayo sa resulta. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid, maraming tao na resulta agad yung gusto nilang makita. Yan. Kayong ibang tao ay maagang bumabagsak dahil nga hindi sila dumaan sa tamang proseso. Hindi sila na-orient, hindi nila pinag-aralan ang kanilang mga galaw. Kaya kung ano man ang mga blessing na matatanggap ninyo, pasalamatan niyo yan sa Panginoon. Yan, dahil ang Panginoon ay mayroong mga taong ating Panginoon ay mayroong may mga taong pinadala yan na kayo ay tulungan. Yan. May kasangkapan yan. Ganoon. Nakontento tayo. Yan. Magpakatotoo ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa iyong sarili. Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Yan. Magpakatotoo ka. Yan. Pagpasensya na ninyo mga kapatid at medyo nauutal ako minsan. Pagpasensyahan na ninyo ako. Yan, ganun talaga, naninibago lang ako sa pagbablog kasi ilang araw akong di nakapag-post. Yan. Compromise. Ang compromise na ito mga kapatid, may gusto talagang maaring may gusto sa iyong umaway, meron talagang gusto ka sigurong sampigain, gulpiin ng taong ito, pero hindi kanila magawan-gawan ng physical man, dahil alam nila pag ikaw ay nagalit mga kapatid, parang gusto kanilang awayin, gusto kanilang pagkaisahan, pero natatakot itong mga taong ito dahil hindi nila alam kung ano yung kaya ninyong gawin sa kanila. Yan.
Kasi dito may nakita ko ditong gusto ka talagang gawan ng physical, suntukin ka o awayin ka dito kung ano man, hindi nila magawa-gawa. Yan. Kasi nga alam din kasi nila na may mali din sila. Kaya sila ano, kaya sila hindi nila magawa-gawa. Yan, ikaw kasi dito mga kapatid, may maganda kang puso, matulungin ka, maayos ang pakikisama mo sa tao. Ngunit meron talaga mga tao dito, kahit pakitaan mo ng mabuti, kahit pakitaan mo ng maayos, ng maganda, may masasabi pa rin itong mga taong ito. Dala nga sa inggit, galit, o di kaya o di kaya puot. Yan dito, kaya sila nagkakaganyan mga kapatid. Kaya yung mga taong ganyan mga kapatid, ang mga mensaheng ito, kung kayo man ay nakaka-resonate sa ganitong usapin, ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel at Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan, pakisuportahan naman ninyo. At sa kung magpapa-reading po pala mga kapatid, mag-contact lang kayo doon sa Maestro Apo Vlogs and Reels, tsaka doon po kayo magpa-appointment, tsaka ipapasa po ang account ko na Hashim Sandalpon Tetragrammaton. Doon po kayo mag-transfer mga kapatid para personal reading mga kapatid. Yan. Yan dito mga kapatid, para ma-reading po natin kayong personal reading. Ayan, pagpasensya na ninyo mga kapatid, at mayroong mga kandidato na nangangampanya dyan sa yung mga music. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Bye bye.